What up, everyone? It's your boy TRES, and in this video, we will be reviewing Flip Top. It's a boy 2024, so Henyo versus GL. Now, before we get to that, I just want to give a huge shout out to John Marvin Santos. Thank you so much, brother, for your love and support, and also to Justin Hollis Corpus. Thank you for all the words of encouragement and always tuning in dito sa ating content. Thank you so much. Now, let's go review this battle. Yan ating unang banat, unang versikulo 12. Surelio. Yo! Arik, ba't ba ganyan yung binigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. De, game? Siya daw ay aktivista galing UP, palakpakan. Isa na namang aktivista na bading na puro reklamo at katwiran. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinabangga niyo sa tangke. Kung aktivista niyong lumiban, pues pagpalis ko sa sahig ay makikita niyo yupian. Record niya daw, 1-1, kaya marksman. Lupet! Master sa ML, nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML bars lang nag-imbento. Tsaka gas-gas na yung 1-1 wordplay pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? Master ka sa ML? Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman nyo ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak ang naging champ na agad sa second run. Kaya kung master yan sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. Oo, mas madami kang battle, pero sa hip-hop, ako'y mapapansing di mo ka-level boy. Kasi mga galawan ko, aba pang Legend Noy. Kami, kasosyo na ng Flip Top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa bills ulol para mga sahod nyo inyong na-e-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills mo tol, kami nagpapasahod ng nag-e-employ. O ano daw, apply, employ, sahod. Diba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to, dapat magaganda din yung reference. Oh, mayabang na ba ako at asbag? Porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang di ako astanggad pero yung profit ko madami. Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yung desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi magaling ba to? Sabi kay JD, kung usapang underground, well, sheesh! Ang galing ng sok pa. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede dun magbomba. Yung mga tao naman parang tanga sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? So, nasira yung sapatos ko. Ba't ba nagbobomba sa balon tong Bisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bars! So, anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English lines. Lilinlangin mo yung Pilipino. Sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon. Mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Ganyan yung mga nerdo pag nasa battle rap at pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap kasi yun nga daw yung solution. Pwes di mo na mapapabilib yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo para magmutulog matalino at makulay. Pwes itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati, sumabay ka tipakita mo sa akin, hindi ka ba na pinanaka-Google palagi?
Eh bakit kasi naging mabenta pyesa na download lang doon? Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. No! O simula ng aking round, tahimik lang. Alam niyo ba ka-rhyme ng Bagyot Etivac? Fuck your very whack! Tong gago iiyak o brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. O bars ko bibiyak sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo'y may picture ni Badang. Ganun ba yun? Kasi taga silang yung gangster, kanyang piniling best life. O silang taga silang ang nagfi-feeling west side. Tasur na medyo norte, tanginang disenyo. Pero sa bagay, ano asahan nyo sa bubong may alias na henyo? Gets nyo? North, South, East, West, di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung kompas, tas ako'y magnito. Oh, yeah! Yeah! Norte at Sur, parang North at South Pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin, kaso tunaw yung icing, kasi North o South Pole ako'y global warming. Kaya ano na, Mr. Sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala sa init sa lamig? Kita mo yung wider range. Dito weather lang. Fuck ako yung climate change. Kasi taga Leyte ito, sakto. Di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga Baguio. Hinaharap ko Bagyo, ano? Henyo to, putek. Saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Porbi. Oh! Okay lang. Purbida. Pero sige, tangina. Parehas tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan. Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. O joke lang yun kasi poser yan. Henyo, ha? Baka ating limot. Kasi pagtanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. No. Kaya nung championship sa sunugan, nagmakaawa na lang, please Mot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras, baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Oh yes! Dating sumabay sa Rookie of the Year, ngayon pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Mutus. Di na sasabay sa Mutus. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung karap mo yung ngayon. Kaya nga tinawag kitang Tesla, yung electric yan na car, kasi kita mga par na kung wala yung current, di yan naandar. Kaya ano mga Pinoy, henyo ba to? Tao ba to? Hindi, di ka tao, hayop ka at bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total, kasi alam nyo na bilang henyo ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo.
tahimik lang. Shh. Dave, this is solid first round for both. Talagang A-game sila dito pareho. Grabe, wow, fire with fire. Fine, now let's talk about Sorgenio's first round. Okay, these are the angles that you use against GL. Ito yung aktivista, line mocking, and line breakdown, ML, selfie bars, ambag sa liga, pass battle, and character breakdown. Now, these are the lines na nagustuhan ko kay Sorgenio from his first round. These are the top three, no? I know some of you guys might have more, but I doubt that you guys have less. Ang dami na binitaw netong dalawa na to. That's impossible. And by the way, guys, I just wanna apologize to kung medyo magaspang at medyo sometimes, not sometimes, most of the time, utalo-talo. Hindi ko na deliver nasasabi ng maayos yung mga salita, especially sa Tagalog. I hope you guys understand na Tagalog is really not my strength and I'm not as good as you guys pagdating sa Tagalog. This really is my natural language. Pero I'm doing my best. That's all that I want to say. Please be more patient with me. At I'm doing my best na may deliver ko sa inyo to ng maayos yung mga Tagalog na naging. Okay, these are the lines na gusto ko. Number one, sabi ni Sur dito, oh, mayabang na ba ako at asbag porke yung negosyo ko nasalip, pinamukha ko lang hindi ako astanggad pero yung profit ko marami. So I love this line, lalo yung kanyang profit, no? Daming meaning nito. Yung profit na pera at saka profit na ano no, yung mga representante ng Diyos ng Old Testament. Kasi nga ang punto dito ni Surhenyo is that si GL, inaambag niya lang daw is in terms of elevating yung writing game, 'di ba, ng ano, ng mga battle MC and all that. Samantalang siya, natutulungan niya mismo yung liga na nagbibigay ng opportunity doon sa mga MC. So, yun yung inaano niya dito. And profit, syempre pera, at saka profit na profit. So, ano ba yung mga profit, no? These are the representatives of the Lord in the Old Testament. Sila yung mga nagpapatotoo sa kilos at saka utos ng Diyos. Yan. So, maganda yung entendre ng meaning or ang context na gustong iparating dito ni Sorhenyo na sabi niya, hindi ako astanggad, pero yung profit ko madami. Hindi nga daw siya, kumbaga, hindi ako boss, pero marami akong pera. Kasi si Enigma yung boss ng FlipTop, pero marami naman din daw siyang pera. At hindi ako old gods na mga tinatawag ni GL. Pero, katulad ng God in the Bible, the Old Testament, yung prophets ko marami o mga prophets na mga nagpapatotoo sa pagkilos at utos ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya lang dito, I may not be part of the old gods na kinoconsider niya, pero maraming tao dyan na nagpapatotoo kung gaano ako kahusay at galing, that I am on the same level. So, ang ganda nito. Second line na nagustuhan ko ay Sor, sabi niya, so anong gagawin mo? Magpapakulan ka ng English lines, lilinlangin mo mga Pilipino, sasamantalihin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino, magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon, mga chemicals pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Man, this is a very creative and artistic way to break down and criticize yung style ni GL. Why so? Kasi yung punto na sinasabi dito ni Sur is about din sa anchor ng stereotype na pag nag-i-English matalino. So he is questioning the integrity ng pen game o ng writing skill ni GL to the point na paano ka naging magaling kung ang flip top o itong ginagawa natin is modernong balagtasan. Nagigets yun na yung punto. Bakit nag-i-English ka? Hindi ka dapat nag-English kasi nga itong ginagawa natin to is modern day balagtasan ito eh. So, dapat Tagalog lang. So, kino-question niya yung integrity ng quote-unquote husay ng isang GL. Dapat hindi kumbaga dinadaya mo. That's the point ni ano dito ni Sorhenyo, which is maganda. This is a very creative way and artistic way to criticize and really wreck yung ano, yung pen game o ng material ng isang GL dahil magandang butas yun eh. Kasi nga matalinong balagtas or I would say modern day balagtasan. So dapat Tagalog lang daw. Ngayon, and another point na sinasabi niya dito is that yung pen game ni GL is hindi naman daw talaga suwabe. Ano lang, pwede na yung mga lines ni GL basta ano, magtunog malakas. Kumbaga, dahil nga English at
ano, sabi niya stereotype na 'pag tunog English matalino na kahit na hindi naman talaga nagme-make sense yung English at saka yung Tagalog ano niya, co-combine niya basta tunog lang daw na maganda at malakas. So, kaya sabi niya chemical reaction. Ang ganda, nagkaroon lang ng reaction. Kumbaga, okey lang kahit na it does not make sense basta yung mga tao napahiyaw, puwede na. Very, very, good. I like this line sa first round ni Sur. And this is the third line na nagustuhan ko naman sa first round ni Sur. Sabi niya, "Eh, bakit kasi naging mabenta piyesa na download lang doon? Napakadaling gawin yan repa kahit sila kaya yang gano'n. Wala akong pake sa meta-nyeta, akin 'tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, meta talo na ngayon." So, ang pinaka ano niya dito is again, ang thought dito is that again, yung integrity ng pen game ni GL. 'Di ba sabi niya kasi nga puro download lang daw sa Google at English Tagalog, hindi pasok dapat daw sa requirements ng isang modern day balagtasan. Tsaka yung gusto ko din dito kung ito yung kid na bata or newbie or new kid on the block, yan yung mga meaning niyan, 'di ba? 'Pag, "Uy, eto yung parang rookie na malakas, this is the new kid on the block." Eh, si GL yun naman talaga yung posisyon niya, 'di ba? Siya yung new kid on the block in battle rap in its whole. At saka yung kid na balakid, kasi this is circling back dun sa pagiging aktivista. I believe that is one of, Surgenio's angle, 'di ba? Isang na namang aktivista and we all get this naman talaga na si GL, eh, siya yung binibigyan talaga ng malinaw na direct comparison kay Balakid, right? So yung new kid on the block, yung bagong generation ng malalakas na ano, na battle MC tsaka Balakid. Si Balakid dahil si Balakid din game changer as we all know that. Maganda 'yon. So, siya daw yung bagong Balakid or bagong game changer netong generation na 'to. Sabi niya siya man yung kid na bagong meta talo na ngayon. Yung meta talo na ngayon, well, as we all know, even in his prime naman ni Balakid natalo siya, 'di ba, ni Sheridan, ni, Looney, at saka ni Aklas, just to name a few. So, yun yung ano niya and, what I love about this is yung ganda ng multi, ang ganda ng multi kasi na-hold niya yung dalawang thought at na-combine niya together about integrity, GL's pen game integrity at saka yung pagiging kid niya. And then ang sarap sa tenga kasi nga dineliver niya 'to with harmony. I love that. Okay, eto naman pag-usapan naman natin yung first round ni GL. Okay, this is GL's first round. Ito yung mga angles niya, geography, henyo, at saka career. Number one, sabi niyang line dito, henyo to, putek san henyo to, putek saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vincing sinapian? Walang gravity ang bag, kahit old school di ka bida. So, paano naging henyo kung walang Newtong pinakita? Alright, so, ano naman natin, dissect natin. Sabi niya, henyo to, saan ka sinabihan? This is circling back dun sa kanyang unang angle, 'di ba? Yung ano, yung geography na taga sur tapos norte, which is maganda. Maganda yung banat niya dun, tinulugan ng mga tao yung sur at saka norte kasi halimbawa, Ilocos Sur, south 'yon, Ilocos Norte, north. Pangalan ni Sur Henyo, Sur tapos taga norte siya, taga Baguio. So, contradicting yung sinasabi niya. And 'di ba yung ano, northeast, southwest, 'di ba nag-ano siya yung mga angle niya, yung North Pole and South Pole. So kaya sabi niya, "Henyo 'to, saan ka sinabihan?" Yung sinabihan still has something to do with the previous angle na geography. Saan yung Einstein, Galileo, Da Vincing sinapian. These are the list of scientists or smart people that contributed sa pag-aaral ng gravity and space. Itong mga tao 'to. Tas eto na, walang gravity ambag. Ayan, walang gravity ambag. Ambag na contribution at saka ambag na bag. Kasi yung sabi niya, walang gravity ambag. Ibig sabihin, walang bigat yung contribution mo. And yung bag kasi, it's also a slang. Especially sa mga black people in the US, it's a slang for skills. Common yan sa basketball. Kaya maririnig mo yung mga basketball player, mga basketball analyst na, sino sa palagay mo yung who has the deepest bag? Ibig sabihin, who has the deepest skill set? Yung bag is a slang for skills. Yan. So, walang gravity ang bag. Walang bigat yung skill set mo at wala kang kinontribute. Okay, dito sa atin or dito sa artistry ng battle rap. Kahit old school di ka henyo, ibig sabihin hindi daw siya kabilang sa mga old gods. Also, referring to dun sa una niyang reference na mga
old na matatanda, 'di ba? Sila Einstein, Galileo, Da Vinci, mga scientist na binanggit niya. So, hindi mo sila kahanay. Hindi mo kahanay yung talino ng mga yon at hindi mo kahanay yung mga old gods pagdating sa Battle MC. So, paano naging henyo kung walang Newtong pinakita? So, eto, Isaac Newton, paano daw naging smart kung walang Newton? Sir Isaac Newton is the one who discovered the law of gravity. Yan yung, ano, di ba, yung nahuhulog yung apple. Bakit daw nahuhulog yung apple from a tree? Siguro there's a force pulling it down. Tsaka walang bago tong ipinakita kasi nga wala daw gravity or walang bigat yung skill set ng isang Surhenyo. So, grabe, sobrang siksik na itong linya na to. I love this. And another way, ito naman yung deeper context nitong buong linya, ha? Ito yung deeper context ng buong linya. Ang tandra dito is that ang pinakapunto o yung objective dito o yung kino-question dito ni GL is yung henyo, yung pagiging matalino. Paano mo napangalanan yung sarili mo na henyo? Hindi ka magaling. Saan nanggaling yun? So, ang ginawa ni GL, imbes na question niya yun in a very conventional way, which is yung maglilist daw ng matatalinong references or matatalinong salita or quiz bee, whatnot. Ang ginawa niya dito, he questioned Sorhenyo's smarts in a very non-conventional way. Paano niya ginawa yun? Ginawa niya is that he questioned Sorhenyo's smarts by stitching a smart line sa pamamagitan ng pagtatahi o pagsusulat ng isang matalinong linya using ang references niya ay ang mga matatalinong tao, Einstein, Galileo, Da Vinci, and Newton. Tapos yung landing o yung punchline or yung antandra o yung bar ng buong linya is what? Isa na namang matalinong bar or question na sabi niya wala tong Newtong pinakita. Wala ka namang matalinong ambag or wala kang bigat talaga yung skill set mo. Grabe, no? He questioned the smarts using a very smart way. Solid. Okay, second line na nagustuhan ko, sabi niya, henyo ha, baka ating limot kasi pag tanong sinong sure, ang sagot yung tinalo ni Mot. Legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal, ginawang silver lining. This is a very creative and artistic presentation ng irony. Kasi yung statement na career defining, breakout yun eh. That means nanalo ka. Pero ang sinasabi niya dito, yung career-defining moment daw ni Surhenyo is yung natalo siya ni Mot. Dahil totoo naman, nung battle nila ni Mot, naging battle of the year siya. Talagang sobrang ingay. It was a battle of everybody's mouth. But, nung nabigyan ng negative reframing yun ni GL, in a way na tinanggal niya yung context ng it was a battle of the year, ginawa niya na nakilala ka dahil tinalo ka ni Mot. Dahil yun yung resulta nung battle na yun. Pero napakaganda nung battle na yun. So yung career defining moment ni Sorhenyo is natalo pa siya. Kaya sabi niya, kaya kinusin niya ba, napamura pa siya, kain ng legacy yan. Career defining, yung simpleng silver medal, ginawang silver lining. Yung silver lining po, ang meaning po niyan is looking for the positives on a difficult, unpleasant, and negative situation. Other people might call it positive thinking, pero yan po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, nahanapan daw, kumbaga, pakonsuelo na ginawa ni Surhenyo yung pagkatalo niya kay Mot, naging, dun siya pumutok, dun siya nakilala. So, ang galing ng irony na paano siya naging career-defining moment. Ang career-defining moment dapat nanalo ka. Natalo ka. So, anong ginawa mo? Silver medalist ka lang. Ginawa mo siyang silver lining. Grabe yung train of thoughts doon tsaka yung connection. Sobrang talino. And this is a very smart way sa pagpapamuka sa kalaban na talunan ka. Na nakontento ka na lang doon sa silver medal ka lang. Hinanapan mo na lang ng magandang kumbaga, hinanapan mo na ng positive impact yung pagkatalo mo rather than nag-comeback ka. Although nag-comeback naman si Sur, hindi nga lang sa flip top. Ito yung third line na nagustuhan ko from GS first round. Kaya mga Pinoy, henyo ba to? Tao ba to? Hindi ka tao, hayop ka at bagay kang pagkain. At bagay kang pagkain. At yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. Tao, bagay, hayop, pangyayari. Kulang ba category? Well, goods lang total kasi alam nyo bilang henyo, siya'y wala sa lugar. So, ano yung concept nito? Ang concept nito ay noun. Diba? Ano po ba yung noun? Noun sa name of person, place, things, animals, and events. Diba?
sabi niya dito, tao ba 'to? Hindi ka tao, hayop ka at bagay bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari yarito sa'kin, "Oh, bagay, hayop, pangyayari." Kulang yung kategorya. Anong kulang ng kategorya sa noun? Is yung place, 'di ba? Sabi niya, "Well, goods lang total kasi alam niyo na bilang henyo wala siya sa lugar." So, ginamit niya yung lugar na ano, na punchline. Kaya daw kinulang niya yung category ng noun kasi nga daw si, Sorhenyo wala naman daw sa lugar sa pagiging isang matalino, hindi siya matalino. Grabe. Okay, let's talk about grabe ang lupit nitong first round na 'to, A-game sila pareho. Overall performance, I would say yung intensity, delivery, energy, talagang battle ready. Si Sorhenyo, nag-speed rap pa siya dito, mas marami siyang elements na shinowcase at saka solid talaga yung closer niya, nagustuhan ko yun, yung may melody. I also love yung calibration, no, very well calibrated yung angles na ginamit dito ni Sorhenyo dahil yung creativity at saka yung relevance nun is pasok na pasok para sa, kalaban kay GL. This is also the first time na nakita ko si GL reacted this way, talagang fought head on, fire with fire, hindi nagtipid ng sulat si GL kahit round 1 pa lang. As we all know, yung train of thought style kasi ni GL o yung pen game ni GL is ano yan, 'di ba, concept writing. So yung first round talaga niya is ano yan, slow start and then lumalakas na lang yan second round, third round, palakas. Yun yung style ng writing game ni GL kasi nga hindi pa natin naman nakuha kaagad yung concept eh. Sa first at saka second round, sa third round pa lang natin makukuha yun. So lahat ng sinabi ni GL ng first round at second round, magme-make sense pa lang yun pagdating sa third round dahil because of his style of writing. Pero dito, hindi gano'n yung ginawa niya approach dahil siguro nakita niya na talagang bobombahin siya agad dito ni Sorhenyo which happened. Kaya first round pa lang, head on, fire with fire din siya kaagad. So, grabe. Ang daming natulugan na linya 'no, I also like ito, muntik ko na makalimutan kung paano sinimulan ni GL 'no, yung first round diyan sabi niya, "Bago ko simulan, tahimik lang." Tapos gano'n din niya tinapos, sabi niya, "Dahil ang totoong matalino, tahimik lang." Hindi kaagad makukuha ng crowd which is ano, siyempre forgivable naman 'yun dahil at this height, at this power, at this strength, at ganitong ka-intense na battle, talagang sobrang daming mabibigat na linya. Yung mga ganito kagagandang linya, hindi kaagad magre-register sa mga tao. Pero that is notable, yung ginawa na yun ni GL. So, anong ano natin dito? Paano? Maganda, by the way, nahuli ni Sor, maganda yung nauna si Sor, nahuli niya yung presentation na gagawin ni GL, 'di ba nga yung English, Tagalog pinagsasali-sali lang daw, 'di ba kanina sa linya ni Sor yun. So English presentation, nahuli. Nakastigo kaagad ni Sor Henyo yun nung nag-present si GL. Pero that does not take away sa bigat ng mga bars na binitaw lahat dito ni GL. So, anong masasabi ko dito? I would say na I would give it a draw dahil sa bilang ng punchline counts or yung mga bars or malulupit na linya, I would say pantay lang. Mas mabigat yung linya ni GL artistically and creatively, yung Newton, pero mas may merit naman yung sinabi ni Sorhenyo, hindi natin pwedeng tulugan yun. Yung, so, anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English line. Kasi nga, kine-question dito is integrity nung pen game ni JL na ano 'to, modern day na balagtasan dapat hindi yan ano, pasok sa criteria kasi nag-e-English ka, eh. So, yung punto nandun kay Sur, tama yon. Pero yung creativity tsaka artistry tsaka yung lakas na kay ano, GL. So, I would say personally, I would give it a draw dahil mabibigat yung mga punchlines at saka linya ni GL pero mas marami talaga, we cannot take it away na mas maraming shinowcase si Sorhenyo dito, 'di ba? Yung nag-speed rap siya, pati yung ano, 'di ba? Pati yung ano, magbabanggit ng hydrogen, nitrogen o kaya carbon, 'di ba? Ginaya niya pati yung ano, yung delivery ni GL, 'di ba? He impersonated yung delivery ni GL kapag nagbabato ng mabibigat na linya si GL, yung nitrogen o kaya hydrogen o carbon, yung gano'n, nakakatuwa. So, I would give it a draw muna. Ako, tabla muna ako for this first round dahil talagang ano, parehong ano, eh, wala kang tapon dito sa first round nila pareho. Walang tapon talaga. Okay, let's go second round.
Okay! Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Eh bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha. Best in English. Oh. At halata naman. Oh, halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Oh. Tuloy na, ano daw, tinalo daw ako nung mot? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mot na yon? Yung tinalo ni Sul! Oh. Okay? Sabi niya kay Lipgram, oy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya, lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagbabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Oh, lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo mag-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marshall Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Arik, pagsabihan mo nga tong agent mo, na ayusin niya yung statement, kasi pag naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, halatang putragas ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O, ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Oh! Ito yung punchline ko ha, George Cruz, blablabla, George Cruz, hey! Mongoloid! Ito yung kupal kasama sa movie trip eh. Yung tipong nakakatakot yung senaryo, biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon, yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang ninakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Ulol! Lalo na sa line bite, akala nyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Lipgram, someone died here, si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Kiram nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ano, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, galawang Marcos yan, kaumay. Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan, talagang sanakaw lang mahusay. Oh, ito na ba yung idol nyong may train, na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game, kasi nagte-train of thoughts ng adis. Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist, kung pang-professional yung train. Bakit mali yung pinapractice? Oo, ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinedenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagegets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Nakakabuo sa kaka-reverse. Reverse engineering, ina-upgrade yung lumang disk, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic.
Nasa na ba ako? Wordplay! At since napag-usapan na yung reverse, okay, o sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulol kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad. Kasi di mo babaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi, aparato. Ang ina ka ha. Galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, tin, tininin, tin, 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 tininin. Oo, totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad burahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing akong future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot yan ng finals, kaso lang binadibag ni Duma. Kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang banuka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Kaya Romano, na. kino-call out na ito si EJ dun sa laban. Di ka ba naiinsulto, brother? Di natin dapat yan payagan. Kasi mas mauhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka, na makasana ating battle. Ngayong pinatay ko na yung current, dapat mawala na rin yung power. Yo! Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Body bag mo yung GL last year. Bao, simula ng aking round 2, di ka pa rin magkakampyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto ano, well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur, naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room, habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of thought, kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang punchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kesa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Bustoyo, may mabubulong na price. Pero nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo, PM is the key. See? Kaya ko rin mag-accuse ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi, hindi. Pag gumingiwit namumutla, binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Oh! Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas? Isa Medusa na expose. At kaya ko ring mamersonal, tang ina. Kasi yung asawa niya may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kabit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may ass naman daw. Shit!
Yan yung meta nila, Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, di ba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan si Medusa pagharap sa salamin. Oh, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso, sinungaling, tuso, pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks, ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako, ma-promote sa top tier. Kaya shoutouts sa Box and Dose, yon, itataas ang props. At ganito maging creative lumalabas sa box. Oh, ganyan mag-breakthrough, laging itodo. Yung tira Damian Lillard kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Time! Puro invento. Alright, fine. Solid second round for both. Okay, let's talk about the second round. Okay, Sorhenyo, these are the angles na ginamit ni Sorhenyo sa kanyang second round. Number one, ito yung angles niya, rebuttal, nag-rebut siya, style breakdown, line mocking, line biting, and then character assassination. Yan yung ginawa niya dito kay GL. Okay, these are the lines na nagustuhan ko kay Sorhenyo from his second round rather. Kasi sabi niya, tayo na tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino, 'di ba? Yung pagkakalat-hala niya malinis. Bigyan naman natin 'to ng award. Sana mo ha, oh, best in English. So, nagustuhan ko 'to dahil yung oxymoron nung sabi niya dito, 'di ba yung pagkakalat-hala niya malinis, pagkakalat tapos malinis, oxymoron yun or sarcasm kasi yung pagkakalat tapos malinis, pagkakalat-hala, pagkakalat tapos malinis. Kasi nga ang punto niya dito is that ah alam mo yung it's beautiful in its ugliness. Parang gano'n yung gustong sabihin dito ni ano, ni Surhenyo, eh, na masyadong malinis yung gawa ni GL na kagaya nung kini-claim niya ng first round na hindi na natin nakikita na yung mga kalat na nandun, which is ang punto nga niya again doubling down na yung salitang banyaga na ano niya 'di ba na-predict niya kaya nga pasok na pasok yung ano niya 'di ba yung mga awards na binigay niya kay GL talagang pinag-aralan niya rin si GL. So I like that dahil ano yan, ito yung mga linya na mabilis matulugan pero hindi gano'n kalakas first hearing, pero 'pag hinimay mo yung meaning, maganda yung punto, mabigat yung punto na nadadala lang daw tayo o yung mga tao, mga tagapakinig sa ganda at sa linis ng pagkakagawa, pagkakalathala ni GL na hindi na natin nakita na meron siya talagang kalat in the sense na kalat na sinasabi niya o basura is that yung nga, yung pagme-mesh ni GL ng English at Tagalog sa isang modernong balagtasan. Ganda yon. Okay, number 2 sabi niya dito, at ang masama pa doon, yung una punchline bago set up na concept ninakaw lang sa comedian. Okay, oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang ninakaw niya sa TV at re sakto yung represensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang sa city kaya pala Green Lantern kasi yung concept nanggaling lang kay DC, ayan. So, etong ano na 'to, punto na 'to, ginamit na 'to at sinabi natin ni Marshall B, 'di ba? Yung mauna yung punchline bago yung setup, which totoo 'yan. Ano 'yan, eh, ang joke na 'yan ni Dave Chappelle is yung, "So I kick her in the pussy." Yun yung ano, "So I kick her on the pussy." Yun yung ano niya, punchline niya. Kasi yung concept or context, just to give you a little bit background 'no, ng ano na 'yan,
Hindi ko alam kung Sticks and Stones yang show na yan ni Dave Chappelle. Pero ang konteksto niyan, sabi ni Dave Chappelle, sobrang galing niya daw na mag-joke is meron daw siyang fishbowl. Tapos nagsusulat daw siya ng mga punchline ng mga jokes niya sa papel, binabalot niya, tapos sinushoot niya daw dun sa fishbowl na yon. Tapos every time daw nagagawa siya ng joke, ano na daw, binubunot lang daw niya yung punchline niya do'n. Tapos yung sobrang galing niya daw, he can work it out. Yun yung context dito na sinasabi dito ni Sorhenyo na hindi niya po pwedeng i-claim na gano'n siya kagaling si GL dahil ninanakaw mo yun sa'yo samantalang si Dave Chappelle, yun sa kanya sobrang galing niya is kahit anong punchline pa yan, kaya kong i-work out yan. Though nabanggit na ito ni Marshall B, mas maganda yung pag-i-stretch dito ni Sorhenyo dahil pati yung 'di ba yung GL Green Lantern, isa pang bara niya na wiki or Wikipedia, kanina pa nga niya sinasabi 'di ba na si GL daw puro Google lang naman, gino-Google lang daw ni GL yung knowledge niya o yung mga bars niya, yung mga terms niya. So, wiki, siya daw si GL Green Lantern, yun ang niyabang niya sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept na yun nanggaling lang kay DC. Dave Chappelle or Detective Comics dahil yung DC ang may-ari sa character ni Green Lantern. Ayan. So, okey yan. Medyo alanganin lang itong na siyang ninakaw niya sa TV. Ayan, baka merong yung mga line maker diyan matutuwa dito sa ninakaw sa TV, 'di ba? Parang paano mo nanakaw sa TV yun? Anyhow, pupuwede mo kasing sarcastic-in 'yan. Okey, third line na nagustuhan ko sabi niya, "Oo, in-upgrade mo lang mga lumang disk, dinedenggoy mo ang sining tapos magbabanggit ng, unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse, ngayon nage-gets ko na yung meaning, nakakabuo ka na sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering." Ano daw, nakakabuo sa kaka-reverse, reverse engineering, ina-upgrade lang yung lumang disk, unhuman shit. O 'di ba naging alien na yung topic, teka nasaan na ba ako? Alien na yung topic, nasaan na ba ako? Wordplay. So, eto naman, ah, shi shinowcase dito ni Sorhenyo na kaya niya rin gawin yung yung train of thoughts kasi nagbigay siya ng parehong line, 'di ba? Tapos, nagbigay siya ng isang line tapos ni-reverse engineer niya yon and nagkaroon ng panibagong meaning, 'di ba? Kasi totoo 'to, si GL nung mga unang battle niya mapapansin natin na naging pet peeve yun ni GL or ano yun, comfortable na filler line ni GL yun, yung reverse gumbursa, reverse whatsoever, reverse ganito, reverse ganito para lang makuha niya yung punto, 'di ba? So maganda ito, magandang na-call out 'to ni Sorhenyo para i-upgrade pa ni GL yung writing niya. Though, ngayon sa dalawang round hindi ko pa naririnig na yung reverse na yan, pero ano yan, palaging filler line ni GL yan noon, yang reverse na yan. So, ina-upgrade mo lang yung lumang disk, dinedenggoy mo yung sining tapos magbabanggit ng unhuman shit. So, reverse, eto yung sabi niya, puro reverse sa kanyang verse, yun nga, yung reverse na yan, ngayon nage-gets ko na yung meaning, nakakabuo siya sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Reverse engineering is babaliktarin mo yung function ng isang bagay at engineering daw si GL. Tapos ano daw, tapos eto niya ni-reframe niya ng train of thoughts na pinakita niya kaya ko rin yung train of thoughts na yan sa panibago. Ano daw, nakabuo sa reverse engineering, ina-upgrade lumang disk. O, pag in-upgrade mo yung luma o reverse engineering disk na beef or yung aasar tsaka disk na flying saucer, yung UFO. Unhuman shit o alien, 'di ba? Naging alien na yung topic. Teka, nasa na ba ako? O kinuha na ng alien. Alien yung topic, nasa na ba ako? Wordplay kasi kinuha na ng alien eh. So, ayan, maganda yung mga linya dito ni Sur pero okay, pag-usapan naman natin yung second round ni GL. Sabi niya, at yung mga angles niya, nag-rebut siya, tapos gameplay, no? Diniscuss niya iba't ibang gameplay na ginagawa nga doon ni Sorhenyo at ng mga ibang MC. Tapos nagkaroon din siya ng, yung selfie bars na ang mainly is yung comparison nilang dalawa. Pinagbangga niya sa harap ng mga tao. This is the first line na nagustuhan ko sa second round ni GL. Sabi niya, kasi sabi nila, GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako yung magtutunog generic, 'di ba? Kasi pag GL creative matic, at least yung JD aggressive addict. Eto,
well-rounded. Tangin ng description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword kaya, pero mediocre sa parehas. That's why he's plain to see. Well-rounded siya na stock imbis mag-breakthrough. That is, ayan, sa ulit. Yung keyword kaya pero mediocre parehas. That's why he's plain 2 sa well-rounded siya na stock imbes mag-breakthrough. So I like dito muna tayo sa well-rounded siya na stock. Yung well-rounded na kaya mo lahat at saka well-rounded na perfect circle. Yan yung double meaning niya. Which is a loop. Sabi niya, sa well-rounded siya na stock imbis mag-breakthrough. Ang loop kasi perfect circle yan. Hindi ka makakaalis dyan. Loop nga. Kumbaga paulit-ulit lang talaga yung mangyayari sa'yo dyan. So, yung pagiging well-rounded daw ni Sur, yung naging loop niya or comfort zone niya na hindi na siya makaalis doon sa ano na yun, ideas na yun. And I like this line dahil ano na to labanan ng context at talino, hindi na lang siya sulat per sulat na hectic, ito yung ibig sabihin niyan, gagawin ko, ito ibig hindi na, kukunin mo na siya as a thought dahil ang pine-present na dito ni GL is yung lalim ng ideals utak na, ideology na, concepts na, yung pine-present dito ni GL laban kay Sur na ikaw magaling ka lang sa sulat, ako magaling ako sa concept or ideals. So ang punto dito na sinasabi niya, I like is that yung negative reframing, I love the negative reframing on this one. Giving a negative meaning on a normally positive trait. Kasi yung pagiging well-rounded, positive naman yun 'di ba? Yung ano ka, kaya mo lahat or you're capable sa lahat. Pero nasilipan ng butas ni JL yun, technically dun sa word na keyword, kaya. So, ano nangyari, nagkaroon ng negative anchoring o negative connotation yung kaya, hindi magaling. Ibig sabihin kaya, mediocre lang. Binigyan niya ng panibagong meaning. Kaya mo, pero hindi ka magaling doon. So, dahil wala siyang meaning, binigyan niya ng meaning, which is mediocre. Pero, di ba, grabe yung, yung psychology dito ni JL talaga. Negative reframing on that normally positive trait, which then opens up other new things to connect. 'Di ba? Kasi nga nabigyan niya ng panibagong meaning Nabigyan ng panibagong meaning yung original na normal meaning nung context na sinasabi niya, wala na 'yon. Dahil siya yung nagbigay ng bagong meaning, pwede niya rin yung bigyan ng bagong context or bagong mga branching out na mga issues which makes sense. Dahil binigyan niya na ng panibagong 'yon. Ang galing, sobrang galing ng psychological warfare na nilo-launch dito ni GL laban kay Sorhenyo. Okay, number 2 na linya sabi niya, "Kaya ko din mag-accuse ng line bite kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa 'di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit, ba't ngumingiwit na namumutla? Binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung mukha." Yun, Tanya Markova, banda yan sa Philippines, I believe early 2000, mga 2007 hanggang mga early 2010s, parang gano'n. And ano sila, kilala sila na nagpe-paint sila ng mukha nila ng all white. I believe sila yung kaaway ngayon ng Ben and Ben. Ayan, extra juicy na ano yan, juicy na cheese max yan sa inyo guys, yan. Meron silang hindi pagkakaunawan ng Ben and Ben dahil ina-accuse ng Tanya Markova na masyado raw pa VIP itong Ben and Ben dahil nagkasabay daw sila sa isang concert along with other bands. Gusto kong kanta nito nung bata ako yung Linda Blair. Kinakanta yan ng tropa natin before. So yun, gets naman natin 'yan, 'di ba, yung Tanya Markova, tapos namumuti na yung mukha, namumutla at saka yung Tanya Markova nga na namumuti na yung mukha. Tapos eto yung kasunod nun which makes it a lot stronger, "Check niyo muna," sabi niya, "sa YouTube, Medusa, para you know how it goes." Oh, ba't di ayan sabi niya, "Check niyo muna sa YouTube, Medusa, para you know how it goes." Tapos nag-pause siya ng matagal. O ba't di manindigas sa Medusa na-expose? Yung na-expose, eto yung double meaning na-expose na nakatitigan si Medusa at saka na-expose ka dun sa linya na ninakaw mo sa Tanya Markova about sa Medusa. So na-booking, isang na-expose na ikaw ay call that, yung naka-ano mo, nakadaupang palad, I don't know, basta na-expose ka, you were around the vicinity ni Medusa, naging bato ka, and
na-expose na nabuking yung Medusa line kung saan nanggaling. Kaya sabi niya, hindi maninigas. Maninigas, ano yan, double meaning din. Maninigas na naging bato dahil na-expose niya, nakititigan si Medusa. At saka maninigas dahil nahuli ka. Di ba? Pag nahuli ka, caught off guard ka, yung deer na headlight, yung tinatawag nila, pag natutukan, naninigas na gano'n. So, sobrang witty, sobrang smart and creative. Ang lakas na itong line na ito. And this, the third line na gusto ko sa second round ni GL, sabi niya, habang ito, Damian Lillard daw, ito sabi niya, kaya shout out sa Bucks and Dos. Yun, itataas ang props at ganito maging creative, lumalabas sa box. Yung box na pera at saka box na kahon, thinking outside the box. This is a representation ng why nila pareho. Okay, this is a representation ng kanilang whys. What do you mean by representation ng kanilang whys? Kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Okay? Si Sur daw ginagawa yan para sa pera at sa negosyo niya si ano naman si GL ginagawa yan to enrich at iangat yung yung itaas yung level kalidad ng artistry ng modern day hip hop. Yan yung kanilang lumalabas wax. Si Surg, ayan. Tapos sabi niya, oo, ganyan, mag-breakthrough, laging ito, do. Sabi niya ganon. Yung tira Damian Lillard kasi galing sa logo. Okay, isa-isayin natin yan. Yun, sabi niya pa dito, oo, ganyan mag-breakthrough, laging ito, do. Circling back sa claim niya about Surgenio na well-rounded, hindi makalabas sa mediocrity, hindi daw ginagalingan ni Sur. So sabi niya, oo, ganyan mag-breakthrough, 'di ba? Kanina sinabi niya na 'yan, na stuck nga daw sa pagiging well-rounded si Sur. So, hindi daw kasi tinatodo ni Sur. So, ayan, hindi makalabas sa mediocrity, hindi daw niya ginagalingan. Yung tira galing yung tira Damian Lillard galing logo. Ayan yung range kasi, 'di ba, ng three-point shooting ni Damian Lillard. Pero meron matalinong ano, matalinong technical writing dito na sinulat si GL na nagustuhan ko. Yung representante ng choice of words niya. Sabi niya, ito yung pinakasimula niyan, habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks, ginamit lang yung JR0 para lumakas yung Bucks, bumatel lang doon siya para sa business. Pero bakit Damian Lillard yung ginamit niya? Pwede namang Giannis Antetokounmpo, 'di ba? Yun ang Bucks din naman 'yon. Bakit si Damian Lillard sa palagay niyo? Yun yung matalinong choice of words or representation na ginamit ni GL dito na it will fly over people's head. Alam niyo ba Damian Lillard? Bakit? Kasi si Damian Lillard, ano bang niya? Ano bang nickname niya? Exactly, Dame Dalla. Yun nga yung kini-claim niya na binabato niya kay Sorgenio 'Di ba na si Sorgenio ginagawa lang daw ito para sa pera at para sa business niya. Yung Damian Lillard, ang nickname po nun Dame Dalla. Dame is pera rin or dime na in slang. Dalla is pera rin. So grabe. Sobrang talino ng mga references na ginagamit dito ni GL. Walang tapon. Okay, let's go. Yung box, pera rin, 'di ba? Para sa mga hindi nakakaalam, yung box, pera rin 'yan. 'Di ba wala akong box bro nung panahon namin, 'yan ang tawag, breads tsaka box. Okay, let's talk about ano masasabi natin dito sa second round. Okay, si Sur talagang makikita natin, he really is attacking this on every level available. Jokes, bars, train of thoughts, real talk, props, playful delivery, call out, appeal to masses, appeal to authority. Talagang everything that is possible under the sun. Sorgenio is not pulling any breaks on GL. I also like how he stretched out widely yung maliliit na butas sa style ni GL that could take over. 'Di ba? Maganda yon. And very specific yung mga iniikutan ni Sur na angulo. Again, well calibrated yung kanya mga angles. This is also a way to uh, to be effective sa appeal to masses. Yung masayin mo yung crowd to rally behind you. Yan yon. Kung bakit very specific. Nagustuhan ko naman dito kay GL is yung magaling naman na negative reframing niya, no, to subdue yung showcase ni Sorgenio dito. GL sounded more himself on this round 2, cool, calm, and collected. So, this is talaga, calibrated angles versus finesse ng train of thoughts.
yun yung battle dito eh. Pinakita nila pareho yung paano yung writing style ng pareho kasi nag-train of thought si Sur. Si GL din, pinakita niya paano yung writing style din ni Sur, di ba? Nung nag-angle siya ng mga gameplay, di ba? Sabi niya, ghost writing, fake news, di ba? Yung mga ganun. Tapos, bumanat pa siya ng yung kabit and all that. One thing that made for me made the second round iconic is si GL nung nag-act siya, 'di ba, na nag-freeze siya dun sa camera nung sa Medusa na expose. 'Pag binalikan niyo, makikita niyo si Sureño naka-freeze din. Kasi tinititigan niya si GL and he was waiting for him to move. Kaya frozen din siya. So it made it even more epic or iconic kasi makikita mo pareho silang yung frozen at that time and then binaba ni GL yung punto niya bakit siya nagkaganon. Grabe. Ano masasabi ko dito? Eto it's a battle of etong round na 'to is isang maraming sahog, yung isa naman malinamnam naman yung lasa nung presenta nila parehong materyal. I would say mas elegant yung writing ni GL and lamang in terms of artistic presentation. Kasi ang nangyari dito, props, ang daming yung mga props ni Sorhenyo. Si GL naman, ano, theatrics or acting. So I would have to say na etong second round kay GL to. Mas mahina kasi itong second round ni Sorhenyo kumpara dun sa first round niya. Medyo mas mahina to. Samantalang si GL, I would say na kung hindi pa parehas ng lakas yung first round niya, second round niya, mas malakas ng konti itong second round niya. Ganon. Or siguro nagmukha lang na mas malakas nung second round niya dahil medyo may mga dry spots na kasi si Sorhenyo eh, 'di ba? Parang may mga bars na malakas tas may mga bars na hindi okay lang tas may malalakas na naman. So, I would have to give GL second round in terms of consistency na hold niya yung objective niya through and through. Okay, third round tayo, guys. Welcome back to this U.S. Open office plan. Miller just lobbed a message way over Jones's head using some technical jargon. Patawarin Let's see if they can- Muna. Price tag, awak-wak nun. Ang wak-wak nun. Okay! Di na ako maglilipat, puro selfie bars ang puta. Yan. Game! At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo, syempre. Gusto nyo? Oh, game! At ang tanong, paano niya na-predict yung nagmamatter lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga God na siya at magaling siya mag-time travel? Or B. Pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle? Oh. Ano sagot? A o B? A o B? Oh, yung mga fans mo, A. Oh, ano? A o B? Wala. Ang tamang sagot, letter bugok! Huli ka ngayon! Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds niya doon kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Ano? Kala mo di ko malalaman, ulul. Tingnan nyo, nagiba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan. Oh, Arik, ano ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may dunong. Yung pala nagdadaya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang dudong. Parang Duterte lang at saka bato. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagbabato, 2 Bisaya yung nagtulong. O ano, so, para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asan si Anthony? Oh, meron ka ba nagmamatter line na ninakaw ni JD? Wala. Oh, malinaw. As usual, para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Diba? Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga noon, doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain.
Para lang makabars gawa ng story ang di alam kung saan nanggaling. May water station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, laging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot siyang punto. Naturingan tapos ng engineering pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pwes laking kalsada ako, I'm sorry. Oo, sa construction to natuto. Pag walang katibayan, bawat story, ako na bahala magpaguho. Talagang guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan? Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Flash G. 30 versus Romano. Rapido versus G-Clown. Isa buhay yun lahat, ah. Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O, bibigyan kita ng 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Putang ina lang ako. Hindi siya fake choke. Hindi, maganda to. Real shit to. Rapido versus G-Clown. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Paano kung may... ito na, game. Paano kung dikit yung laban, ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Kala ko ba tubig papuntang bay? E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay ay yung mga boats kinokontrol. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta? Wala ka na bang ibang makuha? Kaya nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Pwestong manok mo, machichicha. Ngayong nilabas niya aking gutom, kaya nga sa arena, nakikita kanina ko pa pinapagulong. Ikaw, hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author. Merong pan-leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang bopol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang niya ka, total magaling ka mag-spell. Pero di ka mananalo kasi medalya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayon binigyan ng L. Ay, nabalakas mo. Sorry. Yo! Buong round 3 yung angle, yung pagingurado ko. Putang ina, kasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Yung runner pala, yung runner. Yo! Selfie bars game! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pang yung biko, naging biko. Ew, nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di nabibilib. At pag yung pronounce, naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction at parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo, news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo, news, bad. Again, good. Si Suray aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Yung anger lang nagdala. You know what I mean. Naging sick dahil sa bat, parang COVID-19. Pero good. Finalist ng isabuhay at buntik magwagi. Good. Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung naggape. Oo, good. Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad. Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan.
distract sa Dunggalo. Kasi sila ray walang ambag sa piging at pagsasalo at nung taghirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, san ka nung quarantine ha? Mister, sanay ako na wala akong fan, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fan, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot yan pag no crowd, pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Habang ikay tinatanong about vax and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Oh, di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing. Sige, laitin mo Bisaya, walang hesitation, masisita mo diction, di yung dedication. O ginamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano sur, ano na? Utakan palagi. Pero kung heart to heart talk, ikay walang sinabi. O ganun kaswabe, nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness, fear at joy, cause boy, I'm here and proud, and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Kaya ano sur, ender na, tahimik lang, di ka pa rin magkakampyon. Wala lang, manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Siyempre maglalag. Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lag kong connection. Kaya, di mo mahulaan yung suntok kung saan magmumula na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call, ganyan ka pure tol at walang tira sa iba, lahat ay surbol. At uling good news, bad news, good. Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad. Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power. Wow, man, this is solid third round for both. Medyo may mga stumbles sila doon. Okay, let's talk about Sorheño's third round. Angles niya is past battle issue, character assassination, style breakdown, judging controversy, at saka may a little bit kay Looney, no? These are the lines naman na nagustuhan ko kay Sur. Dalawa lang yung nalista ko dito dahil napansin naman natin there's significant time na siya ay nawala sa kanyang, nag-choke siya sa kanyang material. So, first line na nagustuhan ko, sabi niya, sa paggawa ng istorya, napakahilig para lang maabot ulit. Sa paggawa ng istorya, napakahilig para lang may maabot siyang punto na turingang tapos ng engineering, pero bakit ampaw yung pagbuo? Pues laking kalsada ako. I'm sorry, oo. Sa construction to natuto, kapag walang katibayan bawat story, ako na bahala magpaghuho. So, sobrang ang ganda nito, no? Dahil dito mo makikita yung appeal to masses na ginagawa ni hostess ni Sorheño, na ideal collision to, 'di ba? Yung pinapresent niya dito kasi is academe versus street smarts. Eh syempre, bakit siya naging appeal to masses? Syempre, yung karamihan naman ng nanonood diyan sa audience, para tayo or most of our people that we know is hindi sila academe talaga, 'di ba? Mas marami talaga yung street smart. So kaya dun niya inaano, no, kumbaga minamasahe niya yung crowd na yon, yung masa na ako yung kakampi nyo on this one, na kalaban natin tong mga academe na to. Pinapalabas niya na mahina
yung mga academe compare sa mga street smarts, and he is presenting himself as the representative of the street smarts people or yung mga diskarte laban sa diploma people. Gusto ko lang dito is yung ano, yung antandrang I'm sorry, I'm sorry. Oo, sa construction to natuto kapag walang katibayan bawat story, ako na bahala magpaguho. Yung walang katibayan bawat story, ako na bahala magpaguho. Walang proof. Ayan, walang proof, walang substance yung sinasabi mo at saka walang katibayan yung story or bawat ano, floor, stability, 'di ba? Stability. Ako na bahala magpaguho. Magpaguho na destroy, and ito naman yung kagandahan ng ano, deeper entendre or deeper layer nitong ano, binato dito ni Sorhenyo na ako na bahala magpaguho, sabi niya. Is si reference kay Alice Guo, 'di ba? Sabi niya gano'n. Kapag walang katibayan bawat story, ako na bahala magpaguho, 'di ba? 'Yun yung issue kay Alice Guo na yung kwento niya, it does not make sense. Walang katibayan yung mga kini-claim niya or puro ano lang, lies lang yung kanyang mga ano, sinasabi. So, to me, uh, I know that this is not the first time na narinig natin yung Alice Guo na reference, pero para sa akin ito yung pinakamaganda at saka pinakamagaling sa lahat ng mga bars na narinig ko, and most creative as well dun kay Alice Guo kasi hindi siya ginamit as main na ano bar, kasi normally 'pag ginagamit yan, yun yung main na punchline. Ito yung pan-third na layer ng meaning na siniksik ni Sorhenyo. So, approve sa akin yan, sobrang solid. Tapos ito yung pangalawang line, sabi niya, "Ikaw hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na merong brain na pambatang raw 4. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author, meron pang leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang bopol. Ano GL, kala ko henyo ka, bakit sa stage wala kang honor?" Ayan. So, walang honor, ito yung mga ano, kasi mga claims. Nag-list down si Sorhenyo dito ng mga claims ng mga bagay na ano, about kay uh, GL na questioning his integrity, no? At saka yung credibility niya bilang isang battle MC. Ayan yung mga yon. Yung nakakonsepto. Ayan. Ayan, sabi niya, ito yung mga claims niya. Nagmamanipula daw ng boto dahil judge nga si GL sa parehong tournament na siya ay kasali. Nakakonsepto, yan nga yung pag nanakaw yung kay Dave Chappelle kanina. Storyang fake, nawak ang author. Yan nga yung ano niya, di ba? Yung mga fake angles niya, yung mga sala, di ba? Ginawa niya kay Plaridel, kay MB, saka kanina, kay ano, dito, kay Sorhenyo, di ba? Yung sa Tanya Markova. Kanya stake, tapos meron pang leakage. Ito yung kini-claim niya na kaya daw na-predict ni GL yung line ni JD kasi nga si Acer na narinig daw ni Acer, pinarinig daw JD yung line kay Acer, tapos si Acer sinumbong naman kay GL. Sobrang lame, galawang bopol. Ano akala ko ba henyo ka, bakit sa stage wala kang honor? Ito yung honor na respect, wala kang respect, no? And ano, walang achievement kasi lahat daw ng malalakas o malakas na aspeto bilang yung walang hindi daw ano, walang achievement kasi lahat ng mga bagay na napabilib tayo o malakas na narinig natin o pinakita sa atin ni GL, hindi naman daw talaga galing sa kanya. So maganda 'yon. Maganda yung punto. Dalawa lang yung nalista ko kasi again, because of what happened. Okay, ito naman yung round 3 ni GL. No, ito yung angles niya. Yung diction obsession, 'di ba? Grammar Nazi daw si Sorhenyo, tapos yung good and bad news na ano niya, concept niya, ambag at saka real talk. Ito yung lines. Dalawa lang din yung nasulat ko dito, guys, dahil yung pangatlong line ko sa ano dito yung ganyan talaga. At syempre maglalag kapag walang connection. Kaso 'di ba bigla siyang nag-stumble. Ayan, naglag na. So, pero maraming bars sila dito. Ito lang talaga yung ano sa akin, nag-impact sa akin na feeling ko maraming mga layers na kailangang buting-tingin. Okay, yung first line niya, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress, kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test, vac search sa airport, sa boat at bus, and you know what sucks, habang ikay tinatanong about vaccine dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vac. So, very nice point.
Nice point, pinapalabas niya dito na ay yung hypocrisy ni Sorhenyo kasi pareho na sila ditong inaatake yung ano, yung kredibilidad ng bawat isa, eh. Pareho sila actually ng gustong puntahan na objective dito sa round 3, 'no? Which is yung kanilang ano, yung kredibilidad bilang isang battle MC. Sabi niya yan, hipokrito nga daw si GL, tapos 'di ba yung ano, sa Donggalo, ang ganda kasi ng pagkakatahi, yung dinis niya yung Donggalo about ano, about wala daw ambag ang Donggalo sa community ng hip-hop and Mr. Sanay na walang fans. Tapos para lang sa pera, gan yung ito yung mga ano niya, ito yung mga pinupunto ni GL dun, eh, na, "Oh, sanay kang walang fans, ba't hindi ka lumaban nung quarantine battle?" Tapos bottom line kasi para lang talaga sa pera itong ginagawa mo 'to. Ang ganda lang talaga nung ano niya, yung mga wordplay niya kasi in-expose niya dito yung journey kumbaga nagbuhat ng bangko dito si GL ng sobrang subtle na ito yung paghihirap ng isang totoong artist na ginagawa 'to para sa kultura. Samantalang ikaw naman, sigaw ka ng sigaw na, ginagawa ko 'to para sa kultura, pero yung actions mo hindi nagsu-support dun sa kini-claim mo. So maganda ito, maganda yung objective niya dito, gandang punto. Second line sa inyo, "O ganun kaswabe nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness, fear at joy 'cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na nakita yung emotions inside out." Grabe ang haba nitong iskema nito, more than half ng round ni GL napunta dito, 'di ba? Simula disgust dahil nga daw sa pagiging grammar obsession. Neto, yung anger naman is yung galit daw si Sorhenyo sa Donggalo at sa mga ibang artist na walang ambag sa hip-hop. Tapos yung sadness, wala daw may pakialam sa lahat ng achievements ni Sorhenyo. Fear dahil hindi nga daw 'to bumattle nung quarantine kasi kini-claim niya na sanay daw siyang walang fans pero dahil walang fans sa barracks o sa quarantine battle, hindi siya lumaban. So fear at joy, tears of joy kasi nga daw panalo na si GL on this one. So, 'cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na nakita yung emotions inside out. Wow! Grabe and alam naman natin 'tong ano na 'to, 'di ba, 'tong inside out na 'to na reference. Ito yung movie, para sa mga hindi nakaalam, movie po 'yan, okey? Pixar, Inside Out. Okay, overall performance, makikita natin sa third round, I would say na ito medyo mas obvious 'to than the first and the second round kasi sobrang significant talaga ng time na chinoke dito ni Sorhenyo. And also for me, ito yung pinakamahinang round ni Sorhenyo. At least to me ha, parang pahina kasi si Sorhenyo, eh. Si si GL naman palakas. And nakita natin na nadadala talaga ni Sorhenyo yung writings niya in terms of intensity na ano, medyo pisikal na na pinipisikal niya na talaga si GL second round pa lang talagang inaano-ano niya na, si GL, eh. Volleyball, parte naman 'yun, parte naman 'yun kasi nakita natin 'yan na naging effective na ginawa 'yan ni Lipcram laban kay GL, 'di ba, yung pambu-volleyball kaya tinry din niya ni JD and eto ngayon, eto yung pinakamarahas na pambu-bully kay GL, etong ginawa ni Sorhenyo and, some people might say na pikunin siya pero siyempre if you really wanted to win, makikita mo yung intensity ng drive ni Sorhenyo na gusto niya manalo then there's other ways to win 'no. Eh, I'm sure eto siguro yung nakita ni Sorhenyo na kaya niyang panindigan. Ang napansin ko maliban dun sa pagcho-choke ni Sorhenyo, siguro feeling ko kahit na-spit niya yung buong round niya, I would still give it to GL. Kasi napansin ko na as the round goes by, si Sorhenyo mas naging focus niya talaga is yung appeal to masses. Naging mas focus niya na i-convince yung crowd doon sa picture that he is painting about GL. 'Di ba kaya parang hindi tuloy at least to me, I don't know with you, at least to me, parang hindi direktang nagla-landing kay GL yung mga punchlines niya kasi parang tunog at least sa akin, I don't know, some of you might agree, some of you might not, pero para sa akin, as the round goes by, parang tunog nagsusumbong na si Sorhenyo sa crowd na, "Ito, tignan niyo 'to, tignan niyo." Parang puro gano'n na lang. For me lang naman 'yun, napansin ko 'yan nung second round pa lang, mga medyo dulo ng second round hanggang eto na, buong round 3.
Pero again, naiintindihan ko yung objective ni ano dito, ni Sorhenyo. Kasi to me, nakita ko na effective na gumawa netong gustong ma-attain netong sa parehong objective na ginagawa ni Sorhenyo. Nakita kong effective na gumawa nito is si Pistol. Pistolero laban kay Mot recently, yung expose. Di ba? Pag i-expose, yun yung round 3 doon ni Pistol. Yun yung effective way to do it. Tama? Cool, calm, and collected. Talagang daanin mo sa punto, delivery, at saka yung substance, laying down the foundation ng argument mo, tapos ilatag mo yung facts mo. Dun feeling ko nagkulang si Sorhenyo na daan sa intensity and masyado siyang nag-focus dun sa appeal to masses na tunog na nga at least to me, nagsusumbong na siya sa crowd na pinipilit niyang i-convince, sirain si GL sa harap ng crowd na i-expose siya. Feeling ko ano, dun yung hindi yung feeling ko, yun yung nakita kong pinagkaiba nila. Kasi si Pistol talagang direkta lang lahat kay Mot, hinahayaan niya yung crowd na kayo yung mag-decide. Dito naman, kinukumbinsi ni Sorhenyo yung crowd na mag-decide agad right there and then para sa kanya at pumanig sa kanya. Pero again, maganda yung concept na yon, maganda yung concept na yon, nakita natin na effective execution yan kay Pistol laban kay Mot. Hindi lang siguro malinis yung naging execution ni Sorhenyo dito, meron siya mga punto na magaganda sana kung in-stretch niya or pinaliwanag niya ng maigi na medyo nabitin tayo at medyo maiksi, hindi masyadong malinaw. Yung creative and fake angles and lines ni JL, okay yun. And for me, yung breakout point sana doon ni Sur is yung pagja-judge ni GL kasi ano yun, magandang factual argument yun. Bakit ka nagja-judge sa parehong tournament that you're part of? Nag-choke 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 pa siya. Sayang lang kasi dun pa siya nag-choke. So I get the feeling that Sur didn't had enough time to prep against GL. So ayun, kay GL naman nagustuhan ko dito sa round 3 niya yung presentation niya, progression ng kanyang mga punto, clarity of the objectives niya, yung stitching at saka yung choice of words, yung anger, good news, bad news, sad, walang may pake. And indirect, yung appeal to masses and authority ni GL. Nagigets nyo? Indirekta, yung, kumbaga, yung gustong pareho sila ng gustong gawin, mas malinis na gawa ni GL yon kaysa kay Sorhenyo dahil inexpose din naman ni GLC Sorhenyo sa pagiging hipokrito niya, mukhang pera and all that. Pero yung atake niya lahat nakadirekta kay Sorhenyo at hindi niya minamasahe yung crowd or hindi siya parang nagbe-beg sa crowd na, paniwalaan niyo ako. Gano'n. So, at the end of the day, I would say na 2-3 GL first round sobrang tabla at least to me sobrang dikit nun kaya binigay ko siyang tabla. Elegant writing, artistry, creativity, yun ang nilamang talaga dito ni GL. So pakinggan natin yung official judging dito. Ako 2-3 GL ako. Flip top, 1 versikulo 12. Isabuhay 2024 battle. Mag-iis pang beses para kay GL at Sorhenyo para sa laban nila. Mga laban na panalo tayo lahat pero ang boto ng hurado 7-0 advancing sa tournament magigay para kay GL. Ayun na nga, 7-0 GL. Thank you so much guys sa panonood. Again, shoutouts kay John Marvin Santos and Justin Halls Corpus. Thank you guys for the support. And I love you. See you sa susunod nating upload. EJ Power at Romano.